Sa isang liblib na baryo, sa gilid ng kagubatan na bihirang pasukin ng tao, may nakatayong napakalaking balete, kilala ng mga matatanda bilang puno ng mga engkanto. Tinatawag nila itong baliti ng dilim. Ayon sa mga kwento, maraming nawawala kapag sumasapit ang gabi, lalo na tuwing kabilugan ng buwan. Pero sa kabila ng babala, may mga taong matitigas ang ulo. Isa na doon si Marco. Isang gabi, nagpasya si Marco na patunayan na walang katotohanan ang mga kwento. Bitbit ang kanyang flashlight at cellphone, pumasok siya sa kagubatan habang ang hangin ay malamig at tila may bulong na hindi maintindihan. Habang papalapit siya sa balete, napansin niyang unti-unting namamatay ang ilaw ng kanyang flashlight. Lobat lang to, bulong niya sa sarili. Pero hindi iyon ang kinatakutan niya. Biglang tumahimik ang buong paligid. Walang kuliglig, walang hangin, walang kahit anong tunog. Parang huminto ang mundo. At doon niya nakita, sa ilalim ng balete, may isang babae, mahaba ang buhok, mapatla ang balat, at nakatayo ng hindi gumagalaw. Miss, tawag ni Marco. Dahan-daang umangat ang ulo ng babae. At doon niya nakita ang mga mata nito, puti, walang pupil. Biglang naputol ang ilaw. Dilim. Umalis ka. Isang malamig na tinig ang mamulong sa kanyang tenga, pero walang tao sa likod niya. Nang bumukas muli ang ilaw, hindi na nag-iisa ang babae. May mga anino na sa paligid ng balete. Isang maliit na nilalang na may matatalim na ngipin, nakangisi habang gumagapang sa ugat ng puno. Isang napakalaking nilalang na tila usok ang katawan, nakatitig sa kanya ng may nagbabagang mata. At isang kumikinang na anyo, isang engkantong tila maganda, pero may ngiting hindi tao. Hindi ka dapat narito, sabay-sabay nilang sinabi. Naramdaman ni Marco ang bigat sa kanyang katawan. Hindi siya makagalaw. Unti-unting gumagalaw ang mga ugat ng balete, parang buhay. Dahan-dahan siyang hinailan ng mga ito pababa. Hindi ito totoo, panaginip lang to, nanginginig niyang sabi. Pero ramdam niya ang lamig, ang sakit, ang takot. Biglang nagsalita ang babae. Marami na kaming tinanggap dito. Lumapit ito kay Marco, at dahan-daang inilapit ang mukha. Ngayon, ikaw na ang susunod. Sumigaw si Marco, pero walang tunog na lumabas. Kinabukasan, may isang magsasaka ang dumaan sa kagubatan. Napansin niya ang balete, tahimik, pero sa ilalim nito, may isang bagong bungo. At kung tititigan mo ng mabuti, makikita mo ang mga ugat na bahagyang gumagalaw. At maririnig mo, mahihinang bulong, sumunod ka.